Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Emergency! Ay, hello po! Malinaw ba mga mata nyo? Parang ako, napansin ko lumalabo mata ko. Paano, araw-araw na lang, puros matatanda nakikita ko. Ay, paano di? Biro lang ha, mamaya masensitive na naman si Lola. Nagbibiro lang ako. Love nga kita eh. Okay, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa katarata. Katarak. Ano ba to? Ano ba mga dahilan bakit nagkaroon ng katarata? Ano naman ang treatment? At meron ba mga self-help para mawala ang katarata o hindi lumala? Yan ang ating pag-uusapan. Ano muna ang cataract? Ang cataracts po, yan, dalawang mata, di cataracts, no? Kung isa lang, di ba? Cataracts are the leading cause of reversible blindness. Alam niyo po ba, maraming mga senior citizen na bulag dahil sa katarata, dahil di nila alam na pag inoperahan, pinalitan lang yung lente, ayos na. Kaya ang katarata, number 1 po yan na nagkukos ng blindness, pagkabulag, na tinatawag na reversible. Ibig sabihin, kaya mong ayusin. Lalong-lalo na sa mga older adults o mga senior citizen. Ano po ba yung katarata? Bakit lumalabo ba paningin? Kasi ganito yan. Ang katarata po, parang dinidescribe natin na may parang ulap na yung inyong natural na lente ng mata natatakpan ng ulap. Di syempre, yun ang problema. Saan ba yung lente nakikita? Pag tinignan niyo yung mata niya, di ba, may kulay itim. Sa akin kasi, kulay blue no? Kulay blue. Hindi, kulay itim, may brown, di ba? Sa likod niyan, may lente. Yung lente na yan dapat clear, malinaw. Kaso naman, dahil sa tanda natin, hindi maiwasan, lumalabo. So, ganyan yung normal vision. Pag mayroon kang katarata, ganyan na nakikita mo. Yan, nakikita nyo po, di ba? So, normally, the lens is clear. It helps focus light into the retina. Yung retina, yan po yung ugat sa inyong mata. Kaya pag may diabetes, ang tawag nyo, diabetic retinopathy. Sinisira yung ugat na yan. Maski malinaw lente mo, wala ka namang ugat doon, no? Yung para sa inyong paningin. Di wala rin, di ba? So, ang katarata nangyayari kung ang lente nyo ay naging cloudy at yan nagkukos ng paglabo ng inyong paningin. So pag titingnan mo ang isang pasyente, maski na ikaw mismo ang pasyente, tumingin ka sa salamin, tingnan mo yung mata nyo, ganito po makikita nyo. Yan yung parang mata ko, blue eyes, yan. Inchik, nakakita ka na ba na inchik na blue eye? No, wala pa siguro, no? Tapos cataract na mata, yan po makikita nyo. Tingnan nyo yung gitna, yung sa itim ng mata, diba? Yung iris. Tingnan nyo, may parang sago, parang sagong puti, no? O, yan. Yan po yung katarata. Isipin mo naman, paano ka makakakita na maayos kung may nakatakip na parang ulap dyan o sago dyan sa mata nyo, di ba? So what are the symptoms? Siyempre, bukod doon sa paglabo ng mata, blurred, cloudy ang inyong paningin. Mapansin nyo pag gabi, hirap kang makakita sa dilim. Increase yung sensitivity nyo sa light pag nakakakita ka ng liwanag o nasilaw ka. Talagang ang hirap, masakit. Masakit sa mata o nagluluha ka. So blurred vision ka na, nahirapan ka pa tumingin sa gabi dahil blurred na blurred. Tapos nasisilaw ka, maski na konting silaw, masakit sa mata. Pag tinignan mo yung mga poste, subukan nyo tingnan ngayong gabi, tingnan nyo nga dyan sa labas nyo sa may poste, yung bumbilya. Tingnan nyo yung bumbilya, may makita ka parang sing-sing. May halos around the lights, di ba? Ano pa? Ang color na nakikita nyo medyo blurred. So yung pula pwedeng baka sabihin mo, hindi pink yan, no? O kaya yung dilaw hindi puti yan, yung puti maging dilaw, halo-halo na. Then frequent changes ng inyong eyeglass prescription. Ibig sabihin yung grado ng mata nyo pataas ng pataas, pabago-bago. At occasionally nakakakita yan ng dalawa. Double vision. Maganda kung pera, dalawa nakikita mo di ba? Pero, syempre, pangit naman kung gano'n, di ba? So, ang tanong, lahat ba ng may katarata dahil sa pagtanda? Ibig sabihin, pag tumanda lahat, magkakakatarata? In a way, tama. Pero yung iba, may katarata, pero hindi naman naapektuhan yung kanilang paningin.
minsan sutlan ng grado, okay, hanggang sa umabot sila ng 150 years old, malinaw pa rin yung paningin nila maski paano. So, hindi na-opera ng katarata. So, meron namang iba, abay, bata pa, bakit may katarata? Aba, how show ka, Dok? Sabi mo, matanda lang nagkakaroon ng katarata. Wala akong sinabing ganyan. Ito po. What are the causes of cataracts? Ayan, pakinggan nyo to. The most common cause is aging. Walang duda, pag nagkakaedad, talaga may chance magkaroon ka ng katarata. The proteins in the lens gradually breaks down. Nasisira. Nag-clump together. Yan na nagbibigay ng labo ng inyong paningin. Number 2, alam nyo po ba yung mga diabetic? May chance rin magkaroon ng diabetic cataract. High blood sugar accelerates cataract formation. Ano ibig sabihin nyo? Accelerates. Pinapabilis niya magkaroon ka ng katarata. Kaya mga pasyenteng mataas ang sugar, at the age of 35, 40, pwede may katarata na. Ano pang ibang dahilan? Smoking. Aba, yung mga naninigarilyo, tigil nyo na yan, wala kayong mapapala dyan. Oxidative damage sa inyong lens dahil sa kakasigarilyo. Number 4, excessive UV sunlight exposure. Yung halimbawa, ikaw ay palagi na sa labas, nasisilaw ka, yung ultraviolet rays na yan, ay nagda-damage din ng lens. So yung mga nagtatrabaho, lalo na yung mga farmers, kailangan may mga protective na gear kayong suot para hindi po kayo magkaroon ng katarata na mapabilisan. Then protect your eyes. Always remember, may mga protection. Avoid your smoking, magsuot ng mga special sunglasses na pang outdoors. Aba, sosyal, no? Nagsasaka ka, tapos naka-Ray-Ban ka na may protection sa ultraviolet light. Maganda rin yun, di ba? So, tandaan nyo po yan. And ano pa yung ibang causes bukod doon sa mga nabanggit natin? Ito pa. Long-term steroids use. Kung meron sa inyo na umiinom ng mga sumusunod, prednisone, dexamethasone, ito po yung mga tinatawag na steroids. Even long-term use of steroids eye drops. Hindi lang yung steroids na iniinom, pati yung pinapatak sa mata na pwedeng gamitin dahil sa infeksyon, pero napadalas ang gamit nyo, pwede naman magkaroon ka ng katarata dahil dyan sa mga yan. Pati po yung gamot sa asthma na inispray nyo na mayroon pong steroids, pwede po na mag-cause ng katarata. Kaya consult yung doktor nyo, lalo na kung lumalabo paningin nyo, saka bobomba nyo ng ganyan, kakapuff nyo ng mga steroids. Number 6, eye injury. Nasundot, halimbawa, o kaya may mga pasyenteng welder, natalsikan ng mga maliliit na pirasong metal, napunta sa mata, na trauma, pwedeng yun din ang dahilan para masira ang inyong lente. And number 7, radiation exposure. Yung mga MRI, alam natin safe naman yan, pero pag medyo nadadalas, masama rin po yan. Lalo na ang radiation na may kinalaman sa inyong head and neck, high risk po yan. Family history, lalo na kung bata pa yung nanay mo, nagkaroon na ng ganyan, o tatay mo, pwede ka rin magkaroon. Ang genetics palaging may kinalaman sa mga iba't ibang sakit kung tutuusin. Number 9, alcohol excess. Yung mga mahilig uminom ng alak at sobra-sobrang iniinom. Baka dyan, pwede pong yan ang dahilan para magkaroon ka ng katarata. Tungga ka ng tungga dyan, hindi ba? So all of these are risk factors. And lastly, what causes cataract? Pwede pong bata. Bagong panganak, congenital cataracts. During the time na pregnant yung nanay, nagkaroon ng infection, pwedeng yung bata paglabas meron ng katarata. So congenital po ang tawag dyan. So, who is at higher risk? Ito na po, take note, edad 60 and above, tao may diabetes, smoker, heavy alcohol drinker, long-term steroid use, people with prolonged sun exposure, those with previous eye injuries and family history. Yan po ang tandaan nyo. These are the risk factors na kayang i-manage. Regular eye check-up lang ay maaring ma-detect agad ang katarata habang ito'y maaga at maproteksyonan po ang inyong paningin. So how is it diagnosed? Paano ba nalalaman kung ikaw ay may katarata? Minsan, examination. Tingnan mo yung mata, mapapansin nyo, may ulap. Pero siyempre, ang pupuntahan yung doktor,
Yung hindi doktor sa sukat-sukat ng salamin. Sukat-sukat ng salamin, hindi nakokorek po ang katarata. Ang pupuntahan nyo, ophthalmologist. So how is it diagnosed? Pupunta ka sa ophthalmologist, wag sa optometrist. Visual acuity, titingnan yung mata nyo, di ba? Lahat ho kayo, nakasubok na ng ganyan, no? O basa, huy, wag nyo memorize yan, ha? Yung iba sa inyo, ha? Minimemorize yun, lalo na yung mga sa driver's license. Aba, memorize na niya, paskip tinuro, alam niya, no? Number 2, pagpunta nyo sa doktor sa mata, checkin yan, may tinatawag na slit lamp examination. Yan, makikita niya yung lente nyo. Then, may pinapatak na gamot na tinatawag na parang idadilate yung pupil para mas ma-visualize pati yung retina o yung inyong ugat, ini-evaluate. Early diagnosis is important to prevent other problem, lalo na yung mawalan ka na ng paningin ng tuluyan. So what are the treatment? Early cataract, ang gagawin lang dyan, update lang tayo sa eyeglass prescription, improve yung lighting nyo sa kwarto, mga anti-glare lenses, wear ng sunglasses para hindi na lumala yung inyong katarata. Pwedeng hayaan lang. Narinig nyo na siguro, intay na natin mahinog. Ano ba yan? Kakainin ba yan ng doktor? Bakit intayin pa mahinog, no? Loko talaga to si Doc. Pero madalas natin marinig yun. Ibig sabihin, pag talagang severe na, operation na. Wala nang ibang solusyon. Huwag kayong mag-alala. Ang operation ngayon ng katarata, pag magaling ang doktor, 5 to 10 minutes, tapos Successful yan, maganda yan. One of the most successful na operation worldwide ay yung cataract operation. Napakasimple lang po niyan. Any cataract can be treated with eye drop or supplements? No. Hindi totoo na may pamatak sa mata para mawala yung katarata. Hindi totoo. Yung minsan mga fake ads na lumalabas ako, meron daw kung mga pinapatak daw sa mata na mawala yung katarata. Hindi totoo yan. Racket yan, scam. Walang supplements na mawalang katarata. Walang gamot nga So, wala rin eye drop. Okay. So, anong dapat gawin? Self-help tips. Number 1, yung mga sinabi ko kanina. Sunglass na protection, iwasan sigarilyo, control ng blood sugar at saka diabetes, kumain ng mga prutas at gulay na mayaman sa antioxidant, green leafy vegetable, carrots, citrus fruits, berries kung social ka, strawberries, raspberry kung social ka. Maintain ideal body weight, exercise regularly, magpa-check ng mata, lalo lang edad nyo 60 and above. Please make sure na maayos ang ilaw nyo pag kayo nagbabasa. Importante po yan. When to see a doctor? Ito po. Malabo na mata mo, nababangga-bangga ka na, nahirapan ka na mag-drive, sa gabi, increase ng glare, nasisilaw ka, sumasakit ulo mo, frequent changes ng eyeglass mo, patas ng grado, sudden worsening of vision. Ano ba bang gagawin mo? Punta na sa ophthalmologist. Ophthalmologist ang pupuntahan, ha? Hindi optometrist, sukat-sukat lang. Okay? Inubo ko doon. Ay. So, okay po ba yung paliwanag ko? Siyempre, iHeart GSK. At huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Gabay sa Kalusugan. Ako po si Dr. Ganis. Ang inyong Gabay sa Kalusugan. Bye-bye!